Dalagang nagtitinda ng ice candy na pagkamalang nawawalang asawa ng isang bilyonaryong lalaki. Ice candy! Ice candy kayo dyan! 5 peso lang! Pangsubo lang! Ice candy! Ice candy! Pangtanggal init ng ulo! 5 peso lang! Panglalakho ko sa aking tinda na ice candy sa aking mga kapitbahay. Hoy! Alice! Ang aga ang ingay-ingay mo! Saway sa akin ang kasambahay ko na si Mersing na may pinapadedi pa na bata. Ay, sa malayo ka magingay! Ay, buwisit! Napangiwi ako. Ito namang si Mersing, parang hindi ka pa nasanay sa akin eh. Ang laki ng bunganga mo! Nagpapadede ako! Asik niya. Doon ka sa malayo! Nginitian ko siya kaya mas lalo siyang naasar. Bago pa man niya ako mabato ng mga bagay-bagay, ay lumayo na ako. Wala ka bang ibang flavor, Alice? Puro na lang kasi coconut eh. Ani ng isang customer habang sumusubo sa bili niyang ice candy. Ayan lang ang available eh. Hanggat hindi na uubos ang niyog, hindi ako magbabago ng flavor. Ani ko at ibinigay ko na sa kanya ang sukli. Natawa siya. Baka buko flavor habang buhay ang dami niyong tanim. Kaya huwag ka nang magreklamo. Masarap naman. Mahaba, mataba at matigas. 24 hours yung nasa freezer kaya matagal mo mauubos. Ako nga pala si Alice Wonderland. Alice Udina. Isa akong ice candy vendor at araw-araw ko itong nilalako. Wala kasi akong trabaho at ayaw rin akong patrabahuin ni Manang at Manong dahil tanga-tanga raw ako. Kaya ito ang ginagawa ko. Ang maglako ng ice candy na sariling gawa ko. Ice candy! Ice candy! Matigas, mahaba at masarap. 5 peso lang. Ice candy! Ice candy! Umabot ako sa kabilang barangay kalala ko at hindi ko maiwasan ang makaramdam ng pagod. Kung may bisikleta nga sana ako kaso wala. Kaya naglalakad na lang talaga ako. Boss, bibili ka ba ng ice candy? Tanong ko sa isang lalaking nakatayo sa poste. Mainit pa naman, gusto mo? Ngumisi ang lalaki at saka binaba ang kanyang sunglasses. Ikaw na lang kaya ang bibilhin ko. Magkano ka ba? Napangiwi ako sa sinabi niya at napairap. Minsan, may ganito talaga na eksena. Hindi kasi maipagkaila na kahit sunog ang balat ko sa init, may kagandahan naman ako na ipagyayabang. Hindi nga lang ako mayabang, kaya wala akong oras para ayusin ang sarili ko. Natapos ang isang araw na isa na lang ang natira sa ice candy, kaya kinain ko na lang ito ng pauwi. Gutom na rin kasi at sigurado ako nasasaniban na naman si Manang dahil sa tagal kong umuwi. At tama nga ako. Oh, bakit ang tagal mong nakauwi? Alam mo ba kung anong oras na? Paano kung may manyak sa daan? Napakamot ako sa aking ulo at saka binaba ang dala ko na ice bucket. Wala naman akong nadatna na manyak sa daan. Ang paranoid niyo masyado. Naghahanap buhay po ko. Kahit na, Alice! Ay nako, sabi ko na tigilan mo na yung pagtitinda mo ng ice candy. Dito ka na lang sa bahay. Wala namang nag-utos sa'yo. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Nahihiya na rin kasi ako sa inyo ni Manong. Hindi naman pwede na palamunin na lang ako palagi. At marami kayang kita ang ice candy. Napailing na lang si Manang sa akin at saka tinalikuran ako. Basta, tigilan mo na yung pagtitinda mo. Manatili ka na lang dito sa bahay. Pero dahil pasaway ako, nagtinda pa rin ako kinabukasan, lalo na nang umalis si Manang at Manong para sa kanilang trabaho. Ngayong araw, sa park ako magtitinda ng ice candy. Linggo kasi ngayon kaya sigurado ako na maraming bibili. Nakita ko ang 3 lalaki na nakatayo malapit sa white van sa gilid ng kalsada.
Napangiti ako at agad lumapit sa kanila. Kuya, bili kayo ng ice candy. Matigas, mahaba at masarap. 5 peso lang. Naibagsak ko ang balikat ko nang hindi sila kumibo. Naka-sunglasses silang lahat at sobrang straight ng tayo. Kinaway ko ang kamay ko para makuha ang atensyon nila. Yuhu! Uy, bili na kayo ng ice candy. Ani ko. Kuya! Napasimangot ako at give up na lang dahil mukhang wala yatang balak kumibo. Akmang aalis na sana ako nang biglang bumukas ang van at iniluwa ang isang hot papa. Isang lalaking mukhang artista. Bigla akong nabuhayan. Sa kanya ako lumapit. Kuya Pogi, bili kayo ng ice candy. Matigas, mahaba at masarap. 5 peso lang. Mula sa pagkakunot na noo ng lalaki, bigla itong nawala at napalitan ng pagkagulat. My wife. Unang sambit niya sa akin at nagulat ako nang bigla siyang lumapit at niyakap ako. Bigla akong nanigas sa aking kinatatayuan at nabitiwan ko ang dala kong ice bucket dahil sa gulat. Ano ito? Bakit ako niyakap ng mabango at gwapo na lalaki na ito? My wife. Bulong niya at humigpit pa ang yakap niya sa akin. You're alive. Teka po, hindi ako makahinga. Lumayo ka. Nang hindi nakinig ay biglang kumulo ang dugo ko. Ano ang karapatan niyang yakapin ako? Kahit gwapo pa siya, wala siyang karapatan na yakapin ako. Ay, sabi nang lumayo ka eh! Inis ko na sigaw at sinipa siya sa tuhod. Napakalas siya sa yakap ko at naalerto ang 3 bodyguards sa ginawa ko. Akmang lalapitan na sana ako ng 3 nang inangat ng lalaking yumakap sa akin ang kanyang kamay upang pigilan sila. No, don't hurt her. Ani ng lalaki kahit namimilipit na sa sakit. Agad kong kinuha ang ice bucket at umatras. Ano ba ang trip mo? Kung ayaw mong bumili, huwag kang bumili. Wala kang karapatan na yakapin ako. Kumunot ang noo ko nang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Bigla tuloy akong nakonsensya. Mukhang napalakas yata ang sipa ko. Naiyak eh. I thought you were dead. Anya at kita ko ang pangungulila sa kanyang mga mata. Ilang buwan kitang hinanap. Ha? Ano ang ibig mong sabihin, mister? Hindi po ako missing. You are my wife. Aniya at akmang lalapitan ako, pero inambahan ko siyang hahampasin ng ice bucket. O sige, lumapit ka. Anong wife? Single ako. Baka nagkakamali lang kayo, sir. Pasensya na. At nang tumalikod na ako, bigla akong kinabahan ng hinarangan ako ng lalaking naka-shades. Napaatras ako at napalunok. Nang tingnan ko ang lalaki, ay malamig na ang tingin niya at wala na ring luha sa kanyang mata. Acting lang ba yun? Get her, Felix. I don't want to lose a chance again. At agad akong nagpumiglas nang hawakan ako ng lalaki sa braso at hinila patungo sa van. Ano ba? Saan niyo ako dadalhin? Bitiwan mo ko! Sinubukan ko siyang hampasin ng dala kong ice bucket pero inagaw ng isang bodyguard ang ice bucket ko. Tulong! Tulong! Sigaw ko, ngunit hindi na ako narinig dahil nakapasok na ako sa loob ng van. Sino ka ba ha? Tanong ko sa lalaki na kanina lang ay umiiyak tapos ngayon malamig na. Baliw ka ba? Hindi kita kilala at kung kidnap for ransom ito, wala akong pambayad. Huwag ka nang magpanggap, Clarissa. Alam kong nagtatago ka lang sa akin. Clarissa? Ayan ba ang pangalan ng asawa mo? Tanong ko at sa sobrang gigil ko, bigla kong hinila ang buhok niya. Aray! What the F? Bitiwan mo ang buhok ko! Aray! Bitiwan mo ang buhok mo? Palabasin mo ko rito. Sino ka ba? Hindi ako si Clarissa.
Hindi ako ang asawa mo kaya ibaba mo na ako. Hinila niya ang kamay ko mula sa buhok niya at hinila niya ang kamay ko patungo sa kanya at nadala ako sa hila niya kaya nagkalapit kami. Namilog ang mata ko. Ilang buwan kitang hinanap, Clarissa. Huwag mo na akong takbuhan. Nagtitinda ka pa ng ice candy. Hindi mo na matatakasan ang responsibilidad mo. Responsibilidad ko? Hoy, hindi ako si Clarissa. Kahit ipakita ko pa ang birth certificate ko, hindi ako ang asawa mo kaya ibaba mo na ako. Hindi na ako maniniwala sa mga kasinungalingan mo. Palagi mo na lang akong inuuto. Kapag araw na ng pagsisiping natin, tumatakas ka at ilang buwan na mawawala. Noong una mong takas, nagpanggap ka na waitress sa isang karinderya. Pangalawang beses ay nagpanggap ka na clown sa isang birthday party. Ngayon, ice candy vendor. Huwag mo na akong lokohin, Clarissa. Kailangan na nating magkaanak para secure na ang kumpanya. Malamig niyang sabi at saka binitiwan ako at tinulak. Pero hindi ako si Clarissa. Ano ba naman to? Pagkatapos mong maibigay ang gusto ko, kahit saan ka magpunta ay hindi na kita hahanapin. Malamig niyang sambit. Hindi ko rin naman gusto itong ginagawa ko, pero para sa kinabukasan ng kumpanya. Pero hindi ako si Clarissa, mister. Hindi nga kita kilala eh. Asiko at napahalukip-kip. Ay, baka hinahanap na ako ni Mana ngayon at kasalanan mo to. Hindi ako pinakinggan ng lalaki at nagpanggap na lamang na walang naririnig. Aray! Napasigaw ako nang itinulak ako ng lalaki sa isang kwarto kaya napaupo ako sa sahig. Nang binalingan ko siya ay malamig siyang nakatingin sa akin habang hawak-hawak ang doorknob. Dito ka muna. Hindi ka na makakalabas ng bahay ulit, Clarissa. Aniya at namilog ang mata ko at agad na patayo nang sinara niya ang pinto. Nang sinubukan kong buksan ay nakalak ito. Hoy! Hoy, buksan mo to! Hindi ako ang asawa mo! Sigaw ko. Buksan mo to, hoy! Ang ice candy ko! Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Oo, may itsura ang lalaki. Gwapo at sa aura pa lang ay mayaman na mayaman. Pero bakit niya naman ako pinagkamalan na asawa niya? At isa pa, natatakot ako dahil baka ito pala ang mga taong nagbebenta ng mga lamang loob. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa akin, sana uminom na lang ako ng maraming soft drinks para masira ang kidney ko. Tumutok sa cellphone araw-araw para mabulag ako. At iba pa para wala silang mapapala sa akin. Isang oras yata ako nakakulong sa kwarto bago bumukas ang pinto at iniluwa ang isang babae na matanda. Agad akong nagkaroon ng pag-asa. Lumapit ako. Ma'am Clarissa, Lola! Tawag ko sabay hawak sa kamay niya. Nagulat siya sa ginawa ko. Tulungan mo akong makaalis. Baka mapagalitan ako. Ma'am, pang ilang takas mo na po ito. Baka po ikaw na talaga mapagalitan ng mga magulang mo. Napangiwi ako sa sinabi niya at tinuro ko ang sarili ko. Napagkamalan lang po ako. Hindi po ako si Clarissa o kung sino mang babae na yan. Ako po si Alice. Alice po ang pangalan ko. Isa po akong ice candy vendor. Naku, huwag mo na kaming lokohin, Ma'am Clarissa. Magpasalamat ka na lang sa asawa mo na hindi pa nagsumbong sa mga magulang mo. Huminahon ka at dito ka na lang, okay? Nanlumo ako. Paano pa ako hihinahon? Hindi nga po ako si Clarissa. Hindi ko po kayo kilala. Nagtitinda lang po talaga ako ng ice candy. Magtiwala kayo sa akin. Umiling siya sa akin. Pasensya ka na, Ma'am Clarissa. Pero ang sabi ng asawa mo, hindi ko na raw pagtitiwalaan ang lahat ng lalabas sa bibig mo. Nandito ako para sabihin sa iyo na kailangan mong maligo. Lilipat ka rin bukas sa kwarto ng asawa mo.
Pero Lola, ito ang huli mong pagkakataon, Clarissa. Kailangan ng asawa mo ng magiging anak. Bago kayo nagpakasal, alam mo yun. Hindi ko alam kung bakit palagi mong nilalayuan si Robert. Hindi ka naman lugi doon. Bumuntong hininga at saka hinaplos ang kamay ko. Kaya ngayon, gampanan mo na ang pagiging asawa mo sa kanya. Natulala na lamang ako nang umalis siya pagkatapos. Hindi mo man lang ba napapansin ang pagkakaiba namin ng asawa mo? Tanong ko nang pumasok siya sa kwarto upang tingnan ang kalagayan ko. Gwapo nga siya, mistiso, pero sa kanyang pinapakita sa akin, masama ang kanyang ugali. Kaya baka tinakbuhan siya ng kanyang asawa dahil sa ugali niya. Clarissa, stop asking questions already. Hindi nga ako si Clarissa. Stop pretending, Clarissa. Napasinghap ako nang tumaas ang boses niya. Tiningnan niya ako at napalunok ako dahil nakaramdam ako ng kaba sa aking sarili. You can't fool me anymore. Just do your responsibility as my wife. Pagkatapos, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Huminga ako ng malalim. Ano ba ang gusto ni Clarissa? Umigting ang panga niya. You don't remember? Humakbang siya palapit sa akin kaya napaatras ako. Nang makalapit na siya, ay hinaplos niya ang pisngi ko. You want to get out of this marriage and give you millions of money. But honey, hindi ko yun maibibigay hanggat hindi mo ako mabibigyan ng anak. Hindi ka makakaalis sa poder ko at sa mga magulang mo hanggat walang batang lumalabas. Bigla akong nalula sa pera. Ang laki. Millions. Ilang millions kaya? At kawawa naman si Clarissa kung ganon. Mukhang ayaw niya sa relasyon na ito, kaya siya tumatakas. Pero, paki ko ba sa buhay niya? Ay, gusto ko lang makabalik sa amin. Umatras siya pagkatapos sabihin iyon at napamulsa. Think about it, Clarissa. Hindi mo na kailangang tumakas pa dahil ibibigay ko naman ang gusto mo. I don't need a wife anyway. Kaya tayo nagpakasal dahil lang sa negosyo. Itatak mo yan sa isipan mo bago mo ko takasan ulit. Robert pala ang pangalan ng lalaking napagkamalan ako na asawa niya at base sa aking narinig, walang pagmamahal na namamagitan sa kanila. Kaya siguro aktor ang lalaki kasi ang galing niyang umarte nang bigla niya akong niyakap. At saan ba si Clarissa? Magkamukha ba talaga kami? Naku, Clarissa, sana tiniis mo na lang ang asawa mo. May ilang milyon ka naman palang matatanggap kapag nabigyan mo na siya ng anak. Ang laki nun. Kung ako ikaw, tatanggapin ko. Malaki na ang milyon na pera at matutulungan ko pa sina Manong at Manang. Hay, naku. Minsan, ang bobong mag-isip ng mga mayayaman. Kaya sa isang gabi kong pag-iisip, napagdesisyonan ko na magpanggap bilang si Clarissa upang makuha ko ang milyon na iyon at nang makaalis na ako dito. Hindi rin naman sila maniniwala sa akin kaya sige. Hindi naman siguro masama. Tsaka na lang sila magugulat kapag babalik na ang totoong Clarissa. Baka tatawa ako dahil tanga silang lahat at ginulo pa ang buhay ng isang ice candy vendor. Hindi na nga ako nagpumilit umalis at iginiit na ako si Clarissa dahil hindi naman sila naniniwala sa akin. Nasa loob lang ako ng kwarto. Pinagmasdan ang mga gamit. Ngayon lang ako nakakita ng mga gamit na gawa sa ginto at pilak. Parang gusto ko na lang ito nakawin at tumakas. Pero kahit hampas lupa ako, hindi naman ako magnanakaw at desente akong tao, kaya titiisin ko na lang ang pagkalula ko. Wala naman akong kasalanan kung babalik si Clarissa o kung sino mang santa iyan, dahil sila naman ang nagpumilit sa isang ice candy vendor dito.
Ma'am Clarissa, sabay ra kayong kakain ni Sir Robert ng hapunan. May hinahong sambit ng isang babae mula sa labas ng kwarto. Lalabas ako, wait lang. Sabi ko at nainis sa plancha ng buhok. Ay, paano ba to? Bakit hindi ako marunong gumamit? Ma'am, may problema po ba? Tanong ng babae sa labas. Wala. Huwag ka na maghintay, matagal pa ito. Ouch! Nabitiwan ko ang plancha dahil napaso ang kamay ko. Ma'am! Nag-aalalang sabi ng babae sa labas at narinig ko ang kanyang yapak palayo. Mukhang magsusumbong yata siya sa boss niya. Ay naku, baka sigawan ako noon. Sa ugali pa lang na ipinakita sa akin ay sobrang lamig at sama. Baka kaya umalis si Clarissa dahil masama ang ugali. Huwag ko na nga siyang isipin. Dahil sa kanya kaya ako nadukot at napunta rito. Baka nga missing na ako at alalang-alala na sina Manang at Manong. Baka miss na ako ng mga suki ko sa ice candy. Pupulutin ko na sana ang plancha ng buhok nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa ang nakakunot na noo na si Robert. Inis ko siyang tiningnan. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi pa rin kita mapapatawad sa ginawa mo sa ice candy ko. Sa halip na sagutin ang tanong ko, lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko na napaso. Rika, call a nurse. Nataranta ako sa sinabi niya at agad hinablot ang kamay ko. Huy, ang OA mo! Inilingan ko ang babae na tingin ko ay kasambahay na nasa likuran ni Sir. It might be serious, Clarissa. Umiling ako. Hindi, toothpaste lang ang gamit nito. Kinuha ko ang plancha at saka inoff na ito. Hindi naman ito nakakamatay. Nang tingnan ko siya ay nagawa kong pagmasdan ang kanyang mukha. Sa lahat ng lalaki na nakita ko, siya ang pinakapogi. Siguro dahil mabango at malinis ang mukha, lalo na ang buhok na clean cut. Parang formal siya na tao. At kung ako naman si Clarissa, hindi ko tatakbuhan ang ganitong klaseng lalaki. Kusa akong bubuka at magpapaararo. Ay, tanga nitong si Clarissa. May gwapo at mayaman na siyang asawa, tatakbuhan pa. Ay, naku. Are you done staring at me? Tanong niya. Hindi pa. Wala sa sariling sagot ko at nang umangat ang sulok ng kanyang labi ay natauhan ako. Hindi pa kasi may muta ka sa mata. Nag-iwas ako ng tingin pagkatapos at saka iniligpit na ang plancha sa buhok na mukhang ginto rin ang presyo. Sa sobrang ganda, hindi ako marunong gumamit. Sana plancha sa damit na lang ang ginawa ko't matagal na siguro akong tapos. Ay, nakakaloka. Let's eat dinner. At ako na lang ang gagamot ng sugat mo. Marami tayong pag-uusapan, Clarissa. And I want you to cooperate. Ibibigay ko naman ang gusto mo. Just cooperate with me and we are done. Understand? Tumango ako. Hindi pa rin nakatingin sa kanya. Good. Now, let's eat dinner and let's talk about business. Nakabuka ang bibig ko habang tinitingnan ang mga kasambahay na nilalapag ang mga masasarap na pagkain sa lamesa. Namangha kasi ako at natakam sa mga nakalapag dahil pang mayaman ang nasa lamesa. Ang kadalasang ulam kasi ang aking mga nakakain ay sardinas, isda, munggos at mga ulam na pang-ordinaryong tao. Dito sa bahay na ito, may maliit na lechon. Parang may birthday pa yata. Sino ang may birthday? Tanong ko sa kasambahay na naglapag ng kanin sa hapag. Napatingin siya sa akin. Wala po, ma'am. Talaga? Ang dami? Sabi ko at saka manghang napatingin sa mga ulam. Sigurado na mauubos ko to. Tiningnan ko si Robert na nakatingin lang sa akin. Kakain na ako ah. Pagpapaalam ko. Hindi ka pa kakain?
Kakain, pero mauna ka na. Napangiti ako at agad-agad akong kumuha at inilagay sa pinggan ko. Gulat na gulat nga ang makasambahay dahil para akong nasa fiesta kung makakuha. Sa isang pinggan ko kasi may lechon baboy, may lumpia, may chicken at kanin. Nalaglag pa ang panga ng isang kasambahay nang kamay lang ang ginamit ko sa pagsubo. Hey, your hands are dirty. Use spoon when eating. Hindi ko pinakinggan ang lalaki at nagpatuloy lang sa pagkain. Pakiba nila. Maling Clarissa ang kinuha nila at patay gutom pa. Kapag nalaman at nadiskubre nila na hindi talaga ako si Clarissa, wala akong kasalanan. Kasalanan ng lalaking nasa harap ko yon. Nanghina ako pagkatapos kong kumain. Hinaplos ko pa ang tiyan ko na medyo lumaki dahil sa busog, habang si Robert ay kalmado lang na umiinom sa kanyang wine. Ang sarap ng pagkain. Parang nasa birthday party ako. Nasabi ko na lang. Salamat, Robert. Natigilan siya at gulat na tiningnan ako. Robert? Tumango ako. Oo, Robert. Robert naman ang pangalan mo, hindi ba? Hindi niya yata nagustuhan ang sinabi ko, kaya umayo siya ng upo at tiningnan ako. Are you making fun of me, Clarissa? Hindi po. Please, be serious right now. Okay, honey bunch. Napangiwi ako sa sobrang cringe. Bumuntong hininga siya. Now that you are full, let's talk about our real deal. Pagod na akong maghanap sa'yo. Pagod na sa kalokohan mo, Clarissa. Let's talk seriously and make a deal. Tumango ako. Okay. First, gusto ko na huwag ka nang tumakas ulit. Okay, hindi na ako tatakas. Bored kong pagkasabi. Second, dito ka lang sa bahay at dapat nakikita kita palagi. Okay. Pangatlo, huwag kang tatakas sa araw ng pagsisiping natin. Napangiwi ako at umayos ng upo. May schedule ba ang jugjug-aan niyo? Pwede naman nating gawin ngayon kung gusto mo. Kumunot ang noo niya. Jugjug-aa? Oo, jugjugan. Yung aararuhin mo ang babae sa gabi. Nakita ko ang pagpula ng kanyang tenga sa sinabi ko. May schedule pala kayo? Pwede naman nating gawin yun, no, kung atat ka na talaga. No, kailangan nating gawin yun sa araw na nakalaan sa atin. Napakamot ako sa noo. Kaya siguro tatakas palagi ang asawa mo dahil may schedule pa. You are my wife. Aniya habang salubong na ang kilay. Tumikhim ako. Ako. Kaya palagi akong tumatakas dahil ang tagal mo. Handa naman akong bubuka ka para sa'yo basta may pera lang nakapalit. You have to promise me, Clarissa, na hindi ka natatakas. Inangat ko ang kamay ko. Promise. Let's make a baby on Thursday. Tumayo na siya pagkatapos na sabihin iyon. Understand? Come to my room on Thursday night. At pagkatapos niyang sabihin iyon ay umalis na siya sa hapagkainan. Iniwan akong tulala. Ano? Jugjug-aa sa Thursday night? Ay, patay. Goodbye, Virgin Alice Odina. May cellphone ka ba? Tanong ko sa isang kasambahay kinabukasan nang makita ko siya na naglilinis sa sala. Nagulat siya pagdating ko kaya medyo nataranta siya. Po? May cellphone ka? Balik ko na tanong. Mahina siyang tumango. Meron po. Pwede pa hiram? Nagulat siya sa tanong ko. Po? Bingi ba siya? Pwede pa hiram? Tanong ko ulit. Kita ko na napalunok siya.
Ma'am, hindi po branded ang phone ko. Okay lang, hindi naman ako mapili. May gusto lang akong tawagan. Pero ma'am, sabihin mo lang sa akin kung ayaw mong magpahiram. Hindi naman kita pipilitin. Tatalikod na sana ako ngunit nakita ko na agad-agad siyang may kinuha sa bulsa niya, kaya napangisi ako. Ito po ma'am. Nilahad niya ang kanyang cellphone na mukhang brand new. Pasensya na at hindi yan katulad ng cellphone mo, ma'am. Naku, ayos lang. Wala nga akong ganitong cellphone eh. Sabi ko. Oo naman po. Nginitian ko siya at saka medyo lumayo para i-dial ang numero ni Manang. Ilang ring bago sinagot niya ang tawag. Hello, sino ito? Nabuhayan ako ng loob. Manang, si Alice po ito. Sabi ko sa mahinang boses. Nasa malayo po ako ngayon, Manang. Huwag kang mag-alala, safe po ako. Huwag ka sanang magalit. Ha? Asik niya sa kabilang linya. Sino to? Huwag mo nga akong binibiro. Nagpapanggap ka pang si Alice. Bigla akong naguluhan. Po? Hala, anong pagpapanggap? Si Alice po ito, Manang. Hay nako, huwag kang scammer. Kaboses mo nga si Alice pero hindi ka si Alice. Nandito si Alice sa amin, nagtitinda ng ice candy. Namilog ang mata ko at nalaglag ang panga ko sa narinig. Ano? Ano ang ibig mong sabihin, Manang? Manang! Manang! Nataranta ako nang na-off ang tawag. Nang sinubukan kong tawagan ulit, ay hindi na makontak. Ay, Diyos me. Sinong demonyo naman yata ang nagpapanggap na ako doon? Bigla akong namroblema at medyo kinutuban ako dahil baka napagkamalan nila Manang at Manong si Clarissa, ang asawa ni Robert. Ay, naku. Problema yan. Paano kung hindi pala marunong mag-ice candy at maglako ang Clarissa na yun? Ay, mawawalan ako ng customer. Problemado kong ibinalik sa maid ang cellphone. Pati siya ay nag-aalala na sa akin dahil sa itsura ko. Ayos ka lang, ma'am? Umiling ako. Hindi. Pwede ko bang matanong kung bakit? Napatingin ako sa kasambahay at nakita ko saglit ang hiya at takot sa kanyang mukha. Napangiti ako. May negosyo kasi ako. Ay, oo nga po. May negosyo po ang pamilya mo, ma'am. Hindi. Umiling ako. May negosyo ako. Ano po yun? Ice candy. Umawang ang labi niya. Po? Ice candy? Oo. Ay, baka mawalan ako ng suki. Napakamot ako sa aking ulo at nang makita ko si Robert na pababa sa hagdanan, biglang kumulo ang dugo ko. Ay, kasalanan mo to. Asiko agad nang makababa siya. Nakita ko ang lito sa kanyang mga mata sa sinabi ko, kaya inirapan ko na lang siya at saka nag-walk out. Kung nagpapanggap nga ang Clarissa ngayon sa amin, pues magpapanggap din ako rito. Akala niya. I heard you borrowed a phone from a maid. Natigilan ako sa pagbabasa sa isang magazine sa kwarto nang pumasok si Robert at binungaran ako ng tanong na iyon. Tiningnan ko siya saglit bago nagpatuloy sa pagtingin sa magazine. Nilipat ko pa nga ang pahina. Oo, sagot ko. Ang bait nga eh. Don't do that again. Anya at naibaba ko ang magazine nang may inilapag siya sa lamesa. Isang phone. Napatingin tuloy ako sa kanya. Ano ang gagawin ko sa cellphone? Use it for a while. Hindi mo na kailangang manghiram. If you want something, call me. May numero ko na dyan. Salamat, alis ka muna. Napakurap-kurap siya. What? Bumuntong hininga ako. Wala pang Thursday.
Sa Thursday pa dapat tayo magkikita, di ba? Gusto mo bang dito agad? Hindi pa ako marunong. Kailangan ko pang mag-practice kung paano bubuka ka sa harapan mo. Nagsalubong ang kilay niya. What the F are you talking about? I know about Thursday. You mean I can't see you or talk to you until Thursday came? Pwede bang magtagalog ka? Hindi ako sanay sa English eh. Bobo ako. 75 lang grado ko niya nung high school. Just let me see you every day, okay? Inirapan ko siya at nagpatuloy sa pagtingin sa magazine. Ay, bahala ka nga sa buhay mo. Paki ko rin naman sa kanya. Hindi ko naman siya personally kilala. Dinala niya lang ako rito at ginawang asawa niya. Anyways, go with the flow na lang ako para makakain pa ako ng masarap na pagkain. At kung si Clarissa nga ang nagpanggap na ako sa bahay namin, sana sarapan niya ang ice candy dahil sasabunutan ko talaga siya kapag hindi. Ay, ang bored pala maging mayaman. Wala kang ginagawa. Ay, nakakainip. Sa sobrang inip ko, nilibot ko ang buong bahay na sobrang laki. Muntik na nga akong maligaw. Mabuti na lang at nakita ko ang isang kasambahay kaya sumunod ako sa kanya. Kaso, pagdating ko sa huling bahagi ng hallway, may narinig ako na isang sigaw. Hindi sigaw na galit o sakit, parang nag-eensayo. Tumigil ako sa paglalakad at pinakinggan ang sigaw na iyon. Parang may sinisipa. Nang makarating sa isang silid ay sinilip ko ito at nakita ko si Robert. Sinisipa ang isang punching bag, pawis na pawis. Naka-white sleeveless siya at shorts. Hindi ko maiwasan ang mapatitig sa kanya, lalo na't hapit na hapit ang kanyang damit sa kanyang katawan. Ay, grabe. Grabe ang muscle. Parang ang init tuloy kahit aircon naman ang buong bahay. Hindi ko maiwasan ang paypayan ang sarili. Hinay-hinay lang sa pagtitig. Natauhan ako ng pitikin ni Robert ang aking noo kaya medyo napaatras ako. Nang makita ko siya na nasa harapan ko na ay namula ako sa kahihiyan. Umangat ang sulok ng labi niya. What are you doing here? Pinunasan niya ang kanyang pawis at saka uminom sa kanyang tumbler. Tumikim ako. Naligaw lang ako at saka nakita kita rito. Just tell me kung gusto mo akong makita. Hindi naman ako umaalis. Sabi niya. Ha? Sino ka ba para kitain? Thursday pa naman, hindi ba? Friday pa ngayon. May 6 days pa bago tayo magkita sa kama. Humalukip-kip ako. I know. Tiningnan niya ako. But we can't just make love without knowing each other, Clarissa. Walang intimacy na mangyayari. Di magkikita tayo araw-araw. Total, bored din naman ako. Kung naniwala ka kasi agad na hindi ako si Clarissa, baka marami na akong natinda na ice candy ngayon. Napailing ako. You can't fool me, Clarissa. Nanini. Inirapan ko siya at saka tuluyang pumasok sa gym niya. Ang lawak naman ng gym mo tapos ikaw lang ang gagamit. This is my personal gym. So ako lang talaga ang gagamit. Aniya at saka lumapit sa akin. Want to try? Umiling ako. Hindi na. Sa'yo naman ito kaya bakit ako gagamit? At isa pa, ayaw kong mapagod no? Lumapit siya sa akin kaya medyo nailang ako, lalo na nang maramdaman ko ang kanyang hininga sa balat ko. Pero kailangan mong masanay. Bulong niya sa tenga ko na ikinatindig ng balahibo ko. Kapag darating na ang Huwebes, mapapagod at mapapagod ka talaga. Ayaw ko na hanggang isang round lang ang magagawa natin, Clarissa. I want you for the whole night. Bigla akong kinilabutan sa narinig. Parang bigla akong kinabahan sa darating na Huwebes.
Parang gusto kong umatras at igiit na lang sa kanila na hindi talaga ako si Clarissa. Pero may parte rin sa akin na excited. Plano ko kasi noon ay ang magpakama sa isang lalaki at pwede na akong mamatay. Ayaw ko na kasing makipagrelasyon dahil kadalasan sa mga nakarelasyon ko, katawan ko lang ang habol sa akin. At hindi ko naman ibibigay kaya naghahanap ng iba. Hanggang sa nawalan na ako ng ganang mag-entertain ng lalaki at naisipan na lang na magbenta ng ice candy. Pero kasal ang lalaking ito sa totoong Clarissa. Kung papatulan ko, magiging kabit ako. Hala, paano yan? Hindi na lang pala tayo gagawa ng baby. Sabi ko at saka umatras. Kumunot ang noo ni Robert. What? Umiling ako. Hindi ako si Clarissa. Ngayon ko lang na-realize kung gagawin ko ang bagay na iyon sa kanya, magiging kabit ako. Baka masabunutan ako ni Manang at itakwil ni Manong. Napaatras ako nang humakbang siya. Mukhang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Pasensya na. Napagtanto ko na mali na gagawin natin yun. Lalo na hindi mo ako asawa. Medyo nasilaw lang ako sa pera kaya nagdesisyon ako na go with the flow na lang pero ayoko pala maging kabit. I know. Umawang ang labi ko. Ha? Humakbang siya palapit kaya nang wala na akong maatrasan ay napalunok ako. I know. Nilagay niya ang kanyang kamay sa pader. Sa magkabilang gilid ng ulo ko kaya na-corner niya ako. I know that you are not my wife. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Alam niya? Alam niya pala? So, bakit? Ano ang plano niya? Alam mo ba na kidnapping itong ginagawa mo? Tanong ko. Alam mo naman pala. I don't give a damn about her anymore. Dahil ayaw niya naman talaga sa akin. She ran away. Ayaw niyang gampanan ang responsibilidad niya bilang asawa ko. So, I pick you dahil kamukha ka niya. Pero hindi ito tama, mister. Naghahanap buhay ako. I'll give you the reward in advance. Anya sabay titig ng mariin sa akin. I'll give you the money. Just help me. Give me a baby. Pero, you want so much money, right? Tanong niya at tinagilid niya pa ang ulo niya para matingnan talaga ako. I'll give you the money. Hindi mo na kailangang maging ice candy vendor. Hindi ka na maging palamunin or so. Just give me a baby and I'll give you everything you want. Deal? Napatingin ako sa kanyang mga mata. Kita ko ang pagpungay nito at totoong nakakatunaw ang kanyang mga tingin. Nangangatog na nga ang mga binti ko eh. What is your decision? Matagal bago ako nakasagot. Hindi ba ako masasabunutan ng asawa mo kapag nalaman niya ito? Tanong ko. I told you, ayaw niya sa akin. Siya ang kusang umalis. Sige, papayag ako. Papayag ako na bigyan kita ng anak. Mukha rin naman akong pera kaya tatanggapin ko na lang. Hindi naman ako lugi sa kanya dahil mukha naman siyang masarap. Good. Akala ko ay aalis na siya mula sa pagka-corner niya sa akin pero napasinghap na lamang ako at halos mawala ng hininga nang siniil niya ako ng halik sa labi. Nagkulong ako sa kwarto matapos kong malaman na ang katotohanan. Sapong-sapo ko ang aking dibdib dahil bumilis ang pagtibok. Dahil ba ito sa halik niya?
Kung totoo ang sinabi niya sa akin na ayaw sa kanya ng kanyang asawa, ibig sabihin lang nito, pinagkasundo lang sila. Nakakalungkot pala ang maging buhay mayaman. May pera nga sila, mabibili nila ang lahat ng gusto nila, pero hindi nila mararanasan ang tunay na pag-ibig. Hindi katulad ng mga ordinaryong tao, may simpleng buhay o kahit mga mahihirap, napipili nila ang taong mamahalin nila. Kaya nga 3 kaming nabuo ng aming ina't ama bago nila parihong nilisan ang mundo. Kaya sobrang protective ni Manang at Manong sa akin dahil ako ang bunso. At ngayon, nandito ako sa mundo ng mga mayayaman. Hindi pala gaano kaganda tulad ng mga nakikita ko sa telebisyon. Simula nang sinabi niya na alam niya na hindi ako si Clarissa, mas lumapit na siya sa akin. Hindi gaya nung una na hindi at medyo may iritasyon sa kanyang mukha. Siguro dahil may deal kami, kaya magaan ang pakikitungo niya sa akin. Alice ang pangalan ko. Pakilala ko ng kamilang dalawa ang nasa hardin, nagkakape. Hindi ka nagtatanong pero gusto ko lang malaman mo. Pagkatapos niyang sumimsim sa kanyang kape, ay inilapag niya ito sa lamesa at saka tiningnan ako. I know. Bumuga siya ng hangin. You mentioned it multiple times before. Oo nga no. Napakamot ako sa aking ulo at saka nagpalingalinga. Hindi pala ako makakauwi sa amin hanggat hindi aalis ang nagpapanggap na alis doon. Kita sa gilid ng mata ko ang pagkunot ng kanyang noo. What do you mean? Tiningnan ko siya. Tingin ko ay alam ng asawa mo na kinuha mo ko. Hindi kasi naniniwala si Manang nang tinawagan ko. Ang sabi niya ay nasa bahay lang si Alice. Kung magkamukha nga kami, sigurado ako na siya yun. Ay, sana lang talaga ay hindi niya sirain ang ice candy business ko. Clarissa is a nice and calm lady. Hindi siya magagalit sa'yo dahil ayaw niya rin naman sa ganito. Her parents forced her to marry me. Napangiti ako. Kung nakipag-cooperate lang siya sa'yo, tingin ko ay magiging masaya ang pagsasama niyo. Sumeryoso ang mukha niya sa sinabi ko. What do you mean? Kasi nice and calm siya, sabi mo. Sa uri ng paglalarawan mo sa kanya, gusto mo siya. At ikaw din, hindi ka naman pala kasing sama gaya ng iniisip ko kaya sayang. Umusog siya palapit sa akin, medyo nataranta ako. Kailangan mong masanay sa ganitong klaseng lapit, Alice. Anya sabay hawak sa kamay kong nanginginig. Dahil sa oras na nasa kama na kita, hindi mo na mapipigilan ang sobrang lapit, lalo na ng katawan natin. You only have 4 days to prepare before the big night. Alright? Wala sa sariling tumango ako. Marami akong ginawa para lang maging handa sa araw ng pagsisiping namin. Sa sobrang wala akong alam sa mga bagay-bagay, kinailangan ko pang mananaliksik about how to make a baby. How to make a baby. Yun ang sinearch ko sa Google at marami ang lumabas. 10:00 na ng gabi at dilat na dilat pa rin ako. Wala pa kasi akong nakalap na impormasyon kaya kailangan ko pang magbasa kahit medyo wala akong naiintindihan sa malalalim na Ingles. Kaya yung picture na lang ang klinik ko at nagulat ako sa aking mga nakikita. Ay hala, my virgin eyes! Nasabi ko at agad akong nag-scroll. Ngunit nang makita ko ang isang video, na-curious ako kaya pinindot ko. At pagpindot ko, BOLD ang lumabas. Kaya kahit nandidiri ako, pinanood ko para ma-apply ko sa sarili ko sa darating na Huwebes. What are you doing?
Natigilan ako sa pag-ensayo ko nang tinanong ako ni Robert. Nasa may sala kami, magkatapat. Nag-iensayo, sabi ko. Kinagat ko pa ang ibabang labi ko para mas feel. Are you moaning? Hindi makapaniwala niyang tanong. If you are, stop that. Ha? Pero ayon sa nakita ko, ganun ang gagawin kapag gagawa na tayo ng baby. Sabi ko. Hindi nga ako marunong eh. Kita ko ang iritasyon sa kanyang mukha at padabog siyang lumapit at tumabi sa akin. Nagtataka ko siyang tiningnan. Bakit? Stop it. Sinamaan niya ako ng tingin. I don't want others to hear it. Ha? Pero tinakpan niya ang bibig ko. You don't need to practice moaning. Natural yun na lalabas sa bibig mo kapag gagawin na natin ang bagay na yun. Pero sabi mo ay prepare. Ano palang ibig mong sabihin? Alam mo bang nagpuyat ako manood ng BULD para lang ma-prepare ako? Namilog ang mata niya sa sinabi ko. What? BULD? Nanood ka ng bold? Oo! Malakas kong sagot. Kagabi. Kaya nga inaantok pa rin ako hanggang ngayon eh. Nakakadiri pero ganun pala yun. Kailangang bukang-buka talaga. Ay naku, kailangan ko yata mag-gym. Tumayo ako. Mag-gym muna ako. Sabi ko at akmang aalis na sana nang hinawakan niya ang kamay ko kaya natigilan ako at napatingin sa kanya. Bakit? Napasinghap ako nang makita ko na pulang-pula na ang kanyang mukha. Napaupo ako at biglang nag-alala. Uy, ayos ka lang? Tanong ko sabay hawak sa kanyang mukha. Uy, pulang-pula ka. Tumayo siya at nag-iwas ng tingin sa akin. I am fine. Just don't do it again. Hindi mo kailangang manood ng ganun para lang maging handa sa darating na Huwebes. Ang ginawa ko na lang sa natitirang araw ay nagdasal na sana ay hindi ako matakot. At sana ay mabuntis ako agad kapag ginawa na namin ang bagay na yon. Ayaw ko kasing magkaroon ng feelings sa isang lalaki na kagaya ni Robert. Dahil alam ko na kawawa lang ako kapag nagkakaroon ako ng feelings. Anak lang kasi ang gusto niya, kaya hanggat maaari, iiwasan ko na magkaroon ako ng feeling sa kanya para pag aalis ako, walang bigat na dinadala sa dibdib. Dumating na ang araw na Huwebes at hindi ako mapakali. Hindi pa naman gabi pero kinakabahan ako. Ilang santo na nga ang tinawag ko para lang mapakalma ko ang sarili ko pero hindi talaga. Ayos ka lang ba, ma'am? Tanong ni Elma, pangalan ng kasambahay na hiniraman ko ng cellphone noong nakaraan. Parang hindi ka mapakali. Hindi talaga, sabi ko habang naglalakad pabalik-balik. Lalagnatin yata ako. Tatawag po tayo ng doktor, ma'am. Tumigil ako sa paglalakad at binalingan siya. Huwag na. Hindi naman literal na lalagnatin. Ano ka ba? Bakit po kayo hindi mapakali? Ngumuso ako. Ngayon na kasi ang araw na gagawa kami ng baby. Namilog ang mata ni Elma sa sinabi ko at agad nagpatuloy sa pagtutupi ng mga damit ng bagong laba. Huwag niyo na lang po palang sabihin, ma'am. Bakit? Nagtatanong ka eh. Hindi na po. Sus, kung curious ka, pwede mo naman kaming videohan ngayong gabi gaya ng mga BOLD na napanood ko. Ma'am, pumula ang pisngi ng babae. Charot lang. Hindi naman ako tanga. Bakit ako magpapa-video? Hindi naman ako bold star. Normal lang siguro na kakabahan ako dahil first time ko. Umupo ako sa kama.
Magpahinga ka na lang kaya, ma'am, para may lakas ka mamayang gabi. Giyera ang mangyayari at katawan ang puhunan. Baka isang beses pa lang magawa ay baka mahimatay ka na, ma'am. Kaya dapat ay matulog ka para handang-handa. Ngumuso ako. Talaga? Oo, ma'am. Maaga pa naman kaya matulog ka na lang po. Sinunod ko ang sinabi niya. Nahiga ako sa kama at nang umalis na si Elma sa kwarto, nakatitig lang ako sa kisame. Hindi ako makatulog. Iniisip ko kasi ang mangyayari. Ready na ba talaga ako? Ready na siguro. Hindi na dapat ako aatras pa dahil nasabi ko na. Isang gabi lang naman at kinabukasan ay tapos na. Nang gumabi ay hindi pa ako lumabas. Bukod sa hindi pa ako kumakain ng hapunan, ay kinakabahan din ako. Ang sabi kasi ni Robert ay tutungo ako sa kwarto niya. Ang weird kasi babae ang gagapang. Parang nakakawala ng dignidad yon. Sa sobrang bored ko sa loob ng kwarto, halos mabilang ko na ang buhok ko. Natigil lang ako nang bumukas ang pinto at napasinghap nang makita ko si Robert. Robert? Napatayo ako mula sa pagkaupo sa kama. Gagawin na ba natin? Bigla akong nahiya dahil hindi lang pala siya mag-isa. Sa likod niya ay si Elma na ngayon ay may dalang tray na may pagkain. Kinagat ko ang labi ko at sinundan ng tingin si Elma na ngayon ay naglalakad patungo sa lamesa sa kwarto. Pagkatapos niyang mailapag ang pagkain sa lamesa, ay agad siyang lumabas. Napalunok ako lalo na nang maghubad ng coat si Robert. Mukhang galing siya sa labas. Pasensya na at hindi ako pumunta sa kwarto mo Sabi ko at nagbaba ng tingin. Nahihiya kasi ako. It's fine. Lumabas ako kaya kung nagtungo ka roon, hindi mo ako makikita. Kumain muna tayo. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Napalunok ako at binalingan ang pagkain na nasa lamesa. Bigla akong natakam. I know you are hungry. Let's eat. Nauna na siyang umupo sa upuan at sumunod naman ako. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng kiliti dahil para kasing ang romantic tingnan. Bukod sa may kandila na sinindihan ni Robert ngayon sa gitna ng aming lamesa, may wine din at wine glass. Para kaming nasa palabas. Anong tema ba ito? Having dinner with my midnight snacks? Napakurap-kurap ako at pilit iwala sa isipan ko ang mangyayari ngayong gabi. Kakain muna ako dahil kailangan ko yata ng buong lakas. Let's have our dinner for now. I think you are not ready. Biglang sabi niya na nagpagulat sa akin. Ha? Tiningnan niya ako. Let's do it next time, Alice. For now, let's eat dinner and talk. Napatayo ako sa sinabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Na hindi natin gagawin iyon ngayon? Yeah, you are not ready. I am not going to force a girl. Sino ang nagsabi na hindi ako ready? Pagbutol ko sa kanya. Kinakabahan ako, oo. Pero ready na ako. Wala nang ibang araw, Robert. Hindi ako makakapayag na hindi ngayon dahil useless lang ang lahat ng kaba ko para sa araw na ito. I want to do it now para tapos na. But, kaya ka siguro tinatakbuhan ng asawa mo dahil ganyan ka pala. Nainis na ako. Ayaw ko kasi sa mga taong hindi tutupad sa usapan. Hindi ka tumutupad sa usapan kaya ngayon, hindi na rin ako sure kung ibibigay mo ba talaga ang pinangako mo sa akin matapos natin ang bagay na yun. Don't test me, Alice. Sambit niya. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon dahil halatang halata ang kaba mo. Handa na nga ako. Pagmamaktol ko. Bakit pa ba natin ito patatagalin? Ikaw nga itong nangangailangan ng anak, hindi ba? Para akong nagrarap sa bilis ng pagkasabi ko.
Bukod doon, agresibo rin. Sino ba naman ang hindi maiinis? Expected ko na ngayong gabi na, kahit kabado ako, tapos sasabihan na ganun? Are you sure? Tumaas ang isang kilay niya. Oo, sure na sure. Pero deep inside, sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Napalunok ako nang tumayo siya at saka tiningnan ako. Halos hindi na ako huminga nang lumapit siya sa akin at inilapit ang mukha niya sa akin. Tinapangan ko naman ng tingin ko sa kanya para makita niya na ready na ako. Bakit pa patatagalin? Mangyayari at mangyayari pa rin naman iyon, kaya nauna dapat. Bumaba ang tingin niya sa labi ko at nakita ko na nagtagal ang tingin niya doon bago siya tumingin sa akin. Are you really sure? Hamon niyang tanong. Oo. Pagkatapos nating kumain, I don't want to eat dinner anymore. Pagputol niya sa akin at saka hinapit ang bewang ko. Dahil sa gulat, nailagay ko ang palad ko sa dibdib niya upang pigilan na maglapat ang katawan naming dalawa. Nilapit niya ang kanyang labi sa tenga ko. I want to eat you instead. Bulong niya sa tenga ko na nagpanindig ng balahibo ko. Bago pa man ako makapagsalita ay hinawakan niya ang likod ng leeg ko at saka tiningnan niya muli ako ngayon gamit ang kanyang sabik na mga mata. Robert, napapikit ako nang siniil niya ako ng halik sa labi at otomatik na nailagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat at sinuklian ito. Hindi ako marunong humalik pero magaling si Robert kaya nagawa kong sumabay kahit na kinakapos na ako sa aking hininga. Parang sa isang iglap ay nawala ang kaba sa aking dibdib at napalitan ng init at pagkasabik. Nang nahiga na niya ako ay hinarang ko ang kamay ko para patigilin siya. Why? Tanong niya. Back out ka na. Uminit ang pisngi ko. May ilaw kasi. Ayoko nang may ilaw. Nahihiya ako. Umangat ang sulok ng labi niya sa sinabi ko at bahagyang natawa. Bumuntong hininga siya kalaunan at saka inilapit ang mukha sa akin. Lights off! Sampit niya at napasinghap ako nang biglang na-off ang ilaw. Now, shall we continue? Tanong niya at napapikit ako nang siniil niya ako muli ng halik sa labi. Natuloy nga ang gyera sa gabing iyon at halos hindi na ako makabangon sa kama dahil sobrang sakit ng buong katawan ko. Akala ko ay isang beses lang namin gagawin iyon, pero hindi lang isa. Hindi lang dalawa, kundi pangatlong ulit kaya masama ang pakiramdam ko pagising. Hindi ko akalain na ganito pala ang feeling ng madidiligan. At simula nang mangyari iyon ay parang nag-iba na ang tingin ko kay Robert. Parang ang sarap niya palagi sa paningin ko. Hindi ko alam kung epekto ba iyon ng nangyari, pero parang may iba na akong nararamdaman. Ma'am, ang blooming mo yata ngayon, sabi sa akin ni Elma nang madatnan niya ako sa sala. Tumitingin sa magazine. Napatingin ako sa kanya matapos niyang sabihin iyon. Talaga? Opo. Tumango siya. Inayos niya ang unan sa couch. At saka hindi gaya ng dati. Medyo close na kayo ni sir. Hindi po kayo nagbabangayan. Mag-asawa na talaga kayo, ma'am. Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang sarili na ngumiti. Gabi-gabi kasi nadidiligan. Ma'am, tsaka nga pala may sinabi si sir kanina bago umalis. Bigla akong naging attentive. Ano yun? Sagutin mo raw ang tawag. Aniya at saka ngumuso. Ilang beses na raw siyang tumatawag, hindi mo raw sinasagot. Namilog ang mata ko at agad binaba ang magazine sa lamesa. Kinuha ko ang phone na nasa ibabaw ng lamesa at sinilip ito. At totoo nga na may maraming missed calls galing kay Robert.
Agad kong inexcuse ang sarili ko kay Elma at saka tinawagan si Robert. Agad din naman niyang sinagot ang tawag ko. Hello? Bungad niya. Napatawag ka? Hindi ako uuwi ngayon. Aniya, ngumuso ako. Okay. Okay lang? Gulat niyang tanong. Hindi mo man lang ba ako mamimiss? Natigilan ako sa sinabi niya. Ha? Never mind. By the way, tutuparin ko na ang pangako ko. Sabi niya, give me your bank account. I'll send the money. Namilog ang mata ko. Ha? Hindi pa ako buntis, Robert. Tsaka na at wala akong bank account. Doon din naman papatungo yun. Anya at humalakhak. Araw-araw ba naman nating ginagawa? Sigurado akong napasukan na. Wala ka pa bang nararamdamang sintomas? Umiling ako. Wala pa. Tell me if may maramdaman ka na kakaiba, alright? Para mapacheck up natin sa doktor. Tumango ako. Okay, I'll see you in 2 days. Sige, bye. Bye na. Nang natapos ang tawag ay kinagat ko muli ang ibabang labi ko upang pigilan ang sarili na ngumiti. Itinuon ko na lang ang sarili ko sa ibang bagay, ngunit sa gitna ng aking ginagawang pagsulat sa kwarto, bigla kong naisip ang consequence ng desisyon ko sa buhay. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Manang at Manong kapag nalaman nila na nakipag-deal ako sa isang lalaki na bigyan siya ng anak kapalit ng pera? Itatakwil kaya nila ako? Sana naman ay hindi. Ginagawa ko lang din naman ito para hindi na kami mahihirapan sa pera at may silbi na ako. Ipinilig ko na lang ang ulo ko at saka nagpatuloy na lang sa pagsusulat. Kinabukasan, nagising ako dahil sa isang kalabog ng pinto. Bumangon ako at kahit antok na antok pa ako, sinubukan ko pa ring bumangon at pagbuksan ang taong agresibong kumakatok sa pinto. Ma'am! Ma'am! Bakit? Bungad ko nang mabuksan ko ang pinto ng kwarto at kumunot ang noo ko nang makita ang tarantang mukha ni Elma. Bigla akong nag-alala. Okay ka lang ba? Ma'am, nandito ang mama mo. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Ha? Nandito ang mama mo, ma'am. At may kasama siya na babae. Kamukha mo po. Namutla ako sa narinig. Nandito ang totoong Clarissa? Ma'am, bababa ako. Napalunok ako. Mauna ka na. Sige po, ma'am. Galit na galit kasi si ma'am tapos wala pa si Sir Robert ngayon. Sinubukan ko pong tawagan pero mukhang busy dahil hindi po sumasagot. Tumango ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang gagawin ko? Impostora ni Clarissa! Bumaba ka! Napatalon ako sa gulat dahil sa sigaw mula sa ibaba. Yun na yata ang mama ni Clarissa. Bumaba ka o gusto mo ako ang kakaladkad sa'yo? How could you? Mom, it's not like that. Huwag mo kong pigilan, Clarissa. Kung hindi lang kami nagbakasyon ng daddy mo sa probinsyang yon, hindi kita makikita. Selling an ice candy? Really? Are you out of your mind? Impostora! Lumabas ka! Nanginginig ang kamay ko at saka bumuga ng hangin. Kahit nanginginig ako, nagawa ko pa ring bumaba sa hagdan. Nakita ko ang galit na ginang. Sa tabi niya na nakahawak sa kanyang braso ay ang babaeng kamukha ko. Natigilan ako at napatitig sa kanya. Pati siya ay napatitig din sa akin. Ikaw! Tinuro ako ng kanyang mama at sinubukan akong lapitan pero pinigilan siya ni Clarissa. Sino ka? At bakit kamukha mo ang anak ko? Bakit ka nandito? Mom, she's out of this. Out of this? Hindi makapaniwalang sabi ng kanyang mama.
all this time? Akala ko ay magandang buhay ang naranasan mo dito sa bahay ni Robert. Pero iba pala. You let this hampas lupa na maging kapalit mo? For what? Bitiwan mo nga ako! At nang mabitiwan ni Clarissa ang kanyang ina, ay mabilis itong nakalapit sa akin. At saka walang awang sinampal ako. Napaupo ako sa sahig dahil sa kanyang ginawa at nakita ko ang paglapit ni Elma sa akin. Huwag mo siyang lapitan mo, Chacha! Sigaw ng babae kay Elma. She is not your master. Ang pinagsilbihan niyo ay isang cheap version ng aking anak. Nangilid ang luha sa aking mata at saka kumuyom ang kamao ko. Buong buhay ko, hindi pa ako nakaranas ng ganito. Kahit sobrang pasaway ko kina Manang at Manong, hindi nila ako pinagbubuhatan ng kamay. Gusto kong tumayo at sampalin pabalik ang matanda, pero may respeto pang natitira sa akin kaya pinigilan ko muna ang sarili ko. Nang tingnan ko sila, nakita ko na nakatingin sa akin si Clarissa. Parang guilty na guilty pa siya. Ma'am, napatingin ako sa gilid ko at nakita ko si Elma na awang-awa sa akin. Umalis ka dito, impostor! Asik ng babae. Hindi ka nabibilang dito. Kung ayaw mong ipakulong kita sa panluloko mo sa mga tao rito, umalis ka. Tumayo ako at saka kahit nang hihina ang tuhod ko, nagawa ko pa ring harapin ang galit na ginang. Magkamukha nga kayo ng anak ko. Anya at natawa. Pero kahit ilan pa kayong magkamukha, hindi mo pa rin maiaalis ang baho mo. Amoy squatter ka, iha. Kaya huwag kang mangarap na maging isang mayaman. Huwag kang manloko. Tumango ako. Aalis po ako. Napasinghap si Clarissa sa sinabi ko. Nagtaas naman ng kilay ang kanyang mama. Mabuti naman dahil kung ipagsiksikan mo ang sarili mo dito, baka hindi lang ako ang makakalaban mo. It's not too late, iha. And if you want money, ibibigay ko sa'yo. Just stay away from this family. Aalis po ako, sabi ko ulit. Pero bago po iyon, may ibibigay po sana ako. Napasinghap sila at nabitiwan naman ako ni Elma. Tumaas ang kilay ng mama ni Clarissa. And what is it? Ito po. At malakas ko siyang sinampal sa pisngi. Nalaglag ang panga ng mga nakakita sa ginawa ko at halos matumba ang ginang sa sampal ko. Mabuti at mabilis umaksyon si Clarissa at hindi tuluyang natumba ang mama niya. Pagkatapos kong ginawa iyon, ay taas noo akong umalis sa bahay at sa lugar. Bahala na. Umuwi ako sa amin at galit na galit si Manang at Mano. Tulala lamang ako habang sinisirmunan nila ako. Ay, Diyos ko! Ang buong akala namin ay ikaw ang kasama namin, Alice. Naloko kami. Naloko niyo kami. Paano mo ito nagawa sa amin, ha? Ano ang ginawa mo at naglayas ka? Kinagat ko ang ibabang labi ko at nagbaba ng tingin. Sorry po. Sorry. Yan lang ba ang sasabihin mo? Tanong ni Manong sa akin. Wala ka bang ibang sasabihin? Wala po. Pumikit ako. Sorry po ulit. Sumikip ang dibdib ko. Ngayong nakauwi na ako sa amin, hindi ko na makikita si Robert. Hindi ko na siya makakausap ulit. Hindi ko na maranasan ang ganung bagay at talo ako. Kasi nakaramdam na ako ng kakaiba at tingin ko ay ang tagal nitong tanggalin sa sistema ko. In love na yata ako. In love na ako sa lalaking kaunting panahon ko lang nakasama. In love ako sa taong may totoong nagmamay-ari. Oh, anong nangyari dito sa pisngi mo? Hinawakan ni Manang ang baba ko at inangat ang mukha ko paharap sa kanya.
Sino ang sumampal sa'yo, ha? Nangilid ang luha sa aking mata. Manang, Oh, ano ang iniyak-iyak mo? mahal ko na yata siya, Manang. Nalito si Manang sa sinabi ko at si Manong naman ay napailing. Pinalis ko ang luha na tumulo sa aking mata. Mahal ko na po ang lalaking yun. Ang lalaking nakakuha sa pagkabirhen ko. Ang lalaking tinatrato ako na babae. Ang lalaking kahit sa kaunting sandali ay pinasaya ako. Mahal ko na siya. Ilang araw na ang nakalipas simula nang makabalik ako. Tulala lang ako habang nakatingin sa bintana. Ako lang ang mag-isa sa bahay dahil nagtungo sa trabaho sina Manang at Manong. Pinalis ko ang luha sa aking mata at akmang tatayo na sana ako para magtungo sa kwarto nang bigla akong mahilo. Napasapo ako sa aking noo at napabalik sa pag-upo. Nang sinubukan ko muling tumayo, napatakip ako sa aking bibig nang nakaramdam ako na parang nasusuka ako. Shit! Sabi ko at dali-daling tumakbo sa lababo at dumuwal. Ilang beses akong sumuka at tumulo na ang luha sa aking mata dahil sa sama ng pakiramdam ko. Pagkatapos kong magsuka ay napatingin ako sa salamin. Ang haggard ko na pala. Mugto pa ang mata ko. Wala pa sa ayos na tulog. Ano ba naman to? Nang hilamos na lang ako at nag-toothbrush. Nang matapos, akmang tutungo na sana ako sa kwarto nang may kumatok sa pinto. Kumunot ang noo ko at tiningnan ko ang orasan. 10:00 na ng umaga. Sino naman yata ang bibisita sa oras na ito? Kahit masama ang pakiramdam ko, lumapit pa rin ako at saka binuksan ang pinto. Bumungad sa akin si Jericho, kapitbahay ko. Pungay na pungay ang kanyang mga mata nang makita ako. Oh, Jericho? Napabisita ka. Bakit? Hindi niya ako sinagot. Ang ginawa niya, humakbang siya palapit sa akin at saka bigla akong niyakap. Namilog ang mata ko sa kanyang ginawa at hindi nakagalaw sa gulat. Teka, akala ko ay iniwan mo na ako. Sabi niya. Aha? Teka nga, lumayo ka nga sa akin. Sinubukan kong kumawala sa yakap niya pero mahigpit talaga ang pagkayakap niya. Hala, ano ito? Sorry na, hindi kita na-date noong nakaraan dahil kailangan ko pang lumuwas para kunin ang TOR ko. Wala akong ideya sa sinabi niya. Sorry na, huwag ka na sanang magalit. Ano ba naman ito? Hoy, Diyos ko Lord, ano to? Kagagawan ba ito ni Clarissa? Eko! Naitulak ko ng malakas si Jericho nang marinig ko ang boses na yon. Napakalas din naman si Jericho sa narinig at agad nilingon ang may-ari ng boses. Umawang ang labi ko nang makita ko ang naiiyak na si Clarissa at sa likod niya ay si Robert na masama na ang tingin sa amin. Nalaglag ang panga ni Jericho at hindi makapaniwalang nagpabalik-balik ang tingin niya sa amin. Sino si Alice sa inyo? Siya si Alice. Sambit ni Clarissa na hindi na maipinta ang mukha. Pero ako ang nakilala mo, Eko. Ha? Napaatras ako nang humakbang si Robert palapit sa akin at nang nakita niya ang pag-atras ko, natigilan siya at umigting ang panga niya. Alice, wika ni Robert. Napalunok ako at saka nag-iwas ng tingin. Teka, nalilito ako. Bakit magkamukha kayo? May kakambal ka ba? Napatingin ako kay Jericho at agad ko siyang inilingan.
Wala, magkamukha lang talaga. Pero hindi naman sa lahat ng aspeto. May pagkakaiba naman akong napansin, lalo na sa buhok at kutis. At hindi ako ang nakasama mo, Jericho. Yeah, right. Ani Robert na ngayon ay salubong na ang kilay. Hindi siya ang nakasama mo, kaya lumayo ka sa kanya kung ayaw mong madatnan ang sarili mo sa ospital. Mapanganib na sabi ni Robert sabay tingin kay Jericho. Eko, ani Clarissa. Mag-usap tayo, please. Nalilito ako. Ani Jericho. Paano ito nangyari? Napasinghap ako nang hinawakan ni Robert ang kamay ko at saka hinila pabalik sa loob ng bahay. Sinara niya pa ang pinto kaya kaming dalawa ang nasa loob. You left. Anya, nagbaba ako ng tingin. Pasensya na. Sinunod ko lang ang sinabi ng ina ng asawa mo. Tiningnan ko siya. Wala namang masama sa ginawa ko, hindi ba? Nahuli pa kitang kayakap ang lalaking yun. Anya sa malamig na boses. Bumuga ako ng hangin at matapang ko siyang tiningnan. Ano naman ngayon? Ano naman ngayon? Hindi makapaniwala niyang tanong. Wala ka bang nararamdaman sa akin? Namilog ang mata ko sa tanong niya at bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit mo itinatanong yan sa akin? Binayaran mo lang naman ako. Hinawakan niya ang balikat ko. I am in love with you. Halos lumuwa ang mata ko sa sinabi niya. Ano? I am in love with you. Pag-uulit niya. I am not just in love with your body, but also with your beauty and soul. Baliw ka ba? Nandito ang asawa mo. Natanggap na namin ang hatol. We are officially annulled. Ha? Clarissa secretly filed an annulment. Hindi niya ito pinaalam sa magulang niya. Kami lang dalawa ang nakakaalam. Matagal na kaming hiwalay. Naitulak ko siya. So, ano ang ibig sabihin ng pagkuha mo sa akin? Paano mo ko nakita? Matagal na kitang pinasusundan. Pinagmamasdan. I thought you were a good replacement for her. Kailangan ko ng anak. But now, I'm not just up for a son or a daughter. I also want a potential wife. Hindi ako nakapagsalita. Clarissa is here because she is in love with that guy named Echo. Her parents already know about our annulment at galit sila kay Clarissa. That's why Clarissa is here because she wants to be with that guy who hugged you minutes ago. And I am here because I am in love with you too. Bumilis ang tibok ng puso ko at napailing sa kanya. Hindi ako naniniwala. Paano ka naman mai-inlove sa akin? Research says that mas madali daw ma-inlove ang lalaki kesa babae. Now I know. I don't need to explain anything dahil yun ang nararamdaman ko. Kinagat ko ang labi ko at nagbaba ako ng tingin. Now, I want you to come back to me. I want to know if you are pregnant or not. Bakit gusto mong malaman? Hinaplos niya ang pisngi ko. If you are pregnant, I will marry you. If not, I'll make you my girlfriend for now. Akmang magsasalita na sana ako nang makaramdam ako ng pagduduwal, kaya tinakpan ko ang bibig ko at saka lumayo kay Robert. What's wrong? Nasusuka ka? Ngumisi siya pagkatapos itanong yon. Gusto ko mang sabihing hindi, parang lalabas na yata sa bibig ko ang lahat ng kinain ko kaya tumakbo ako patungo sa lababo at saka sinuka ang lahat. Sinundan naman ako ni Robert at tinapik pa ang likod ko habang sumusuka at saka hinawakan ang buhok ko. You're pregnant. Sambit niya pagkatapos kong sumuka. Gamit ang kanyang panyo na dala, pinunasan niya ang labi ko.
You're pregnant, Alice. Alam ko. Alam mo naman kung ano ang ibig sabihin nun, di ba? Tanong niya. Akin ka na. At saka hinalikan niya ako sa noo. Hindi ko alam kung paano nagbago ang lahat. Sa isang iglap ay ganun ang nangyari. Nalaman na din ni Manang at Manong kung sino ang lalaki na tinutukoy ko at nalaman din nila na buntis ako. Noong una, gigil na gigil si Manang sa akin dahil naunahan ko raw siya pero natanggap din kalaunan dahil maayos na lalaki naman daw ang nakabuntis. Si Manong naman ay tahimik lang pero nag-usap sila ni Robert. I am sorry sa ginawang pagsampal ni Mommy sa iyo Paghihingi ng sorry ni Clarissa. I'm sorry if nadamay ka pa sa problema namin. Pero hindi ko pinagsisihan ang nangyari kasi kung pagsisihan ko, para ko na ring pinagsisihan ang pagkilala ko kay Echo. Nandito kami ngayon sa labas ng bahay namin. Nag-uusap kami ni Clarissa na siyang nobya na ni Jericho. Hindi ko masyadong kilala si Jericho dahil hindi naman yun lumalabas ng bahay. Pero alam ko na mamahalin ka nun at aalagaan. Ani ko sabay hawak sa kamay niya. At ayos lang, kung hindi lang siguro tayo magkamukha ay baka hindi ko makilala si Robert. At nagtawanan kami sa isa't isa. Kumpirmado nga na buntis ako, lalo na nang nagpa-check up ako sa family doctor ni Robert. At dahil nalaman na buntis ako, uuwi ang mother at father ni Robert. Isuot mo ito. Natigilan ako sa paglalakad nang huminto si Robert sa paglalakad at hinawakan ang kaliwang kamay ko. Ang alin? Inilapit niya ang kamay ko sa kanya at nagulat ako nang inilabas niya ang isang singsing. Robert, napatili ako nang lumuhod siya sa harapan ko at pati ang mga tao na papasok pa lang sa ospital ay natigilan at nagtilian din. Nagsilabasan pa ang iba ng cellphone upang kuhanan kami ng video. Robert, hindi makapaniwalang sambit ko sa pangalan niya. Please marry me. Anya habang mapungay na nakatingin sa akin. I want to spend my whole life with you, Alice. You are the right person for me. Bakit dito? Napalingon ako sa paligid. Ang daming tao. Nakakahiya. Because I want them to know that you are mine. Anya, will you wear this ring and marry me? Parang ang narinig ko na lang ngayon ay ang pintig ng puso ko. Ang lakas. Parang naging speaker bigla. Parang wala na yata akong ibang narinig. Robert, bago mo sagutin ang tanong ko, may isa pa akong tanong. Napalunok ako. Ano yun? Mapungay niya akong tiningnan. May nararamdaman ka ba sa akin? Kinagat ko ang ibabang labi ko at unti-unting tumango. Oo. Sumilay ang ngiti sa labi niya. Then, what's your answer to my first question? Napangiti ako. Oo, pakakasalan kita. Hindi na mapawi-pawi ang ngiti niya at sinuot niya ang singsing sa daliri ko. Pagkatapos ay tumayo siya at saka niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. Napangiti ako. Parang noon lang, hanggang imagination ko lang ang ganitong uri ng senaryo sa buhay ko. Sa isang katulad ko na ice candy vendor lang, alam kong imposibleng makatagpo ng ganitong pag-ibig. Imposibleng makatagpo ng ganitong kagwapo at kayaman. Pero nothing is impossible naman pala. Kaya naman pala maabot ang ganito. Magtinda ka lang ng ice candy. Charot. Pero oo, pakakasalan ko si Robert dahil mahal ko na siya at gusto ko na mas makasama ko pa siya at mas makilala.